Chemicals are really invented and intended para makontrol yung sakit nyo. Ulitin ko ha, inimbento talaga yan para sa sakit. Hindi na to pinag-uusapan natin yung organ ha. Correct? So, ano kailangan ng organ para lumakas? Nutrition ba, chemical? Burahin natin to. Importante bang makinig? May natutunan po kayo? Malinaw na malinaw sa tinuturo natin, anything that you intake, anything, medication man yan, herbal man yan, natural man yan, supplement man yan, kahit gamot man yan, kung walang disiplina, you'll be wasting money. Ayaw nila ako siya. Ano yung gagawin ko? Hello? Kaya gisingin nyo muna. Kalabitin mo nga yung katabi mo. Sige, hayaan mong sampaling ka. Sige. Okay, gising na, gising na? Itutuloy ka na? May natutunan ba? So, lahat ho nang nandito, hindi po ako magsisinungaling ha. Magiging tapat lang po ako dahil I don't want you to waste your money anymore. If you cannot follow your own, the discipline that I'm teaching here, might as well don't take anything at all. Ha? Huwag na kayo magsayang ng pera. Sayang. So, kaya mo bang disiplinahin? Yung sarili mo? Doon sa mga gusto lamang gumaling. Okay? Ngayon, kung okay ka na naman, then huwag mong i-follow. Bago ko po ituloy itong ating health forum, yung natutunan nyo po dito, ang tawag po dito ay basic education about health. Yung health forum. Basic. Yan po yung pagtuturo tungkol sa kalusugan, not about medicine. Hindi ako magtuturo ng tungkol sa gamot or medisina, tungkol sa kalusugan. Dahil ang pinagagamot mo, kalusugan. Tama ba? Okay. Ang buong health forum, ipinaliliwanag natin, alam nyo kung ano yung sakit nyo, pinagagamot nyo yung sakit nyo. Pero ang hindi natin alam na may pinagmulan pa pala ang sakit. So pag inanalyze nyo ulit sila, ang pinagmulan lang na sakit, simpleng-simple. Kapatid, nagkaroon ka ng mahinang organ sa loob ng iyong katawan. Agree or disagree? At siyempre pare, sorry. May mga pasyente pa pala na nasa second floor. Hello po, pasensya na po kayo, dyan namin kayo nailagay. Hindi na po kasya dito eh. As we have mentioned in our programs, first come, first serve. Kaya ho kayo nandyan, late kayo. Joke lang. Kita-kita tayo mamaya. Akit ako dyan mamaya. Okay. At yung mga nasa third floor, wala kami nun. Okay, again. So, dahil mahina ang organ, definitely, babagsak talaga ang inyong immune. Ayun. For your information, ang immune system, ang kaisa-isang doktor na nilikha po ng Diyos upang ilagay sa loob ng katawan natin. Gusto ko ma-imagine nyo how wonderfully and perfectly made ang human being. Kinreate tayo ng Diyos, may sarili agad doktor sa loob ng katawan. Ang pangalan niya, immune system. Alam nyo, kung malakas siya, kahit may pumasok na sakit, siya ang bahala. Pero pag mahina na siya, pumasok yung sakit, hindi ka na niya maprotektahan. Maghahanap ka na ngayon ng doktor sa labas ng katawan mo. Kami naman yon. Naintindihan na? So, ganun ka-powerful ang immune system. But the problem right now is, okay, magalit ha, ang mga Pinoy, walang pakialam sa immune system. Totoo o hindi? Hanggang sa, buti na lang talaga, dumating siya. Sino? Si Doc Hatoy daw eh. Ginawa mo akong virus ha. Salamat dumating si COVID-19. Bakit? Totoo naman eh. Nung dumating siya, naging aware tayo mga Filipinos tungkol dito. Hindi nyo napansin. Ngayon, mapapansin nyo until now, post-COVID era. Anong ibig sabihin nun? Panahon ngayon. Lahat ng commercials, hindi naman lahat, karamihan sa mga commercials ngayon tungkol sa immune system. Boost your immune system. Take this as immune system booster. Pati gatas pang immune system na. Bakit kaya? Totoo naman eh. Kasi,
Kung reactivated, malakas ang immune system mo, kahit pumasok ang virus. By the way, si COVID, isang uri lang ng virus yun, ha? Kaya nga COVID-19 ang pangalan niya eh. Coronavirus Disease, founded 2019. Kaya COVID-19. So kahit pumasok yung virus na ang pangalan ay corona, kung malakas si immune system, ikaw pala si corona, isang uppercut niya lang, walang magagawang pamiminsala yung coronavirus sa loob ng katawan. Ganun ka-potent at ka-powerful ito. Kung malakas. Kaya, ang problema, tingnan nyo, during the time of lockdown, bawal lumabas, bawal na bawal lumabas yung mga may comorbidities. Ano yung comorbidities? Sabi ng iba, hindi namin alam yan. Naririnig lang namin. Existing na sakit. Ngayon, existing na sakit, ibig sabihin, may sakit ka na. Tama ba? O, kaya ka may sakit, bagsak si immune system. Tama. Lalabas ka pa ng bahay. Papasok si virus na corona. Wala kang depensa, patay ka. Naintindihan nyo na? Okay, ngayon, balik tayo sa topic. Right now, alam nyo na may sakit kayo. Tama o mali? Ginagamot nyo at pinagagamot nyo yung mga sakit nyo. Tama? Kamusta tong dalawa? May ginagawa na ba kayo? Sagot? Wala. So, eto ngayon ang pakikialaman ko. Payag? Kaya yung sinasabi ko kaninang naputol, ano po yung naputol kanina? Wala akong kalabang doktor. Hindi nila ako kakompetensya, hindi nila ako kaaway. Kayo nanood ng health forum na buo, sagutin nyo ko, may sinabi ba ako against doctors? May sinabi ba ako laban sa mga ospital? May sinabi ba ako masama tungkol sa pharmaceutical? So wala akong kalaban. Magkaiba kami ng workload. Sila, ginagamot nila kayo. Ako, ang pakikialaman ko, yung pinagmula ng sakit nyo. Okay kayo doon? So, kaya kung may sakit, mahina ang organ. So, anong dapat gawin pag mahina? Very good. Palakasin. Ngayon, paano lalakas ang organ namin, Dok? Number 1, discipline. Tinuro kanina yan, kung gising kayo. Ano yung discipline? Yung 7 doctors. Tama? Diniscuss kanina? Uulitin ko lang. For the sake of the bagong gising. Dahil ulitin natin, Dok, ang paulit-ulit ka. Okay lang yun. Paulit-ulit din yung sakit nyo eh. Okay lang. At dahil paulit-ulit, baka madaling matandaan. Tama ba? Na hindi ka ba nahihirapan sa upuan mo? Are you sure? Kasi dapat yung mga ganitong edad, hindi na upuan. Kabaong dapat, diretso. Biro lang ha, biro lang. Ilan taon na po kayo nita? 89? Gusto nyo pa magpagamot? Sulit na yun. Dapat, pagka ganito yung edad, sa malambot na upuan, o kaya kama, may dextrose. Tita, gusto ko si tita, ha? May gift ako sa'yo mamaya, ha? Iuwi nyo na isa kong assistant. Okay. Asa na ako? Wala tuloy ako. 7 doctors. Okay. I-remind ko lang ulit kayo para alam niyo yung pagkakasunod-sunod. Number 1, Dr. Air. Anong gagawin? Very good. Inhale, exhale. Every morning. Kailangan hindi sa CR. Tama, no? Okay, number 2, Dr. Sunshine. 10 to 15 minutes. Correct? Number 3, Dr. Water. Naliligo ang labas, naliligo din dapat ang loob. Number 4, Dr. Exercise. Kailangan pinagpapawisan. Kasi ang pawis o sweating is a detoxification process of the integumentary system. Okay? Pero siguro nagtataka iba, Dok, paano yung pasyente namin bedridden? Hindi na mag-exercise yun. Tinuro ba kanina? Hindi pa. Ako na magturo. Kung may bedridden patients po kayo, huwag niyong sanayin na lagi lang nakahiga. Okay? Kasi pag nakahiga lang lagi yan, nakalapat ang likod, magkakaroon po ng bed sore. Okay? Ano yun? Sugat yun. Dire-diretso yun. Hindi nagagaling yun. So, kailangan ng pasyente, sina-side view. Pinapahanginan
At least for a couple of hours. And then, on the other side. Kung talagang pagod ka na mag-alaga, taob mo lang. O, yan. Pagbalik mo, wala na siya. Na-joke lang yan. Huwag niyo gagawin yan. Ngayon, sabi siya, grabe siya. Oh. Joke nga lang. Ngayon, paano pag mag-exercise to? Nakahiga na nga lang. Okay, kailangan kasi pawisan siya. Iupo nyo kung saan siya nakahiga, nakaupo. Isarado ang pintuan, isarado bintana, patayin ang air conditioning unit, patayin din ang electric fan. Tapos, kumutan. Whoop! Hanggang leeg lang. Inuunahan ko na kaya. Papawisan, hindi. Exercise niya na yun. Hop! Sa mga bedridden lang yon. Advance ako mag-isip. Alam ko yung nasa ay pwede pala yun. Katamaran talaga eh. O, yan ha. Sa bedridden lang yon. Pwede? O, balikan natin. Dr. Air, sunshine, water, exercise. Number 5, Dr. Diet. Aminin na natin, hindi tama ang nutrient sa kinakain natin as of now. Kung ano lang yung nakahain, banat. Tama? So, ang totoo naman ang Pinoy napakahilig sa kanin. Tapos ang ulam pa, baboy. Puro baboy. Iba-iba lang na ang putahe. Lunes, pritong baboy. Martes, adobong baboy. Miyerkules, sinigang na baboy. Totoo, di ba? So, ang mga Pinoy napakahilig sa kanin at ang ulam ay, bilisan natin, kaning, Number 6, Dr. Sleep. Ano ang tamang oras ng tulog? 10 to 4. Tanong, kaya o hindi? Well, yung totoo, Netflix pa more. Kaya nga, ewan ko kung naiintindihan nyo. Kaya nga yung mga panggabi, iba ang bayad. Kaya nga meron silang hazard pay. Hazard. Ibig sabihin, delikado. Diba? Kaya malaki ang bayad sa mga panggabi. Dok, paano yan? Nagtatrabaho ko sa call center. Panggabi ako. May sakit ka. Magpang-umaga ka muna. Kung hindi pwede, mamili ka. Magtatrabaho ka, tapos lumala ka, wala ka ng trabaho. O magpapagaling ka, hahaba pa yung panahon ng pagtatrabaho mo. It's your choice, not mine. I'm just explaining everything. Tama ba? Okay, and number 7, Dr. Energy. Dok, ano yan sa Meralco? Ang Dr. Energy, positive mindset, positive thinking, positive attitude. Yun yung Dr. Energy. Kaya nga may tinatawag ngayon na uso good vibes. Tama ba? Kaya ako makikisuyo, nakapanood na po kayo ng Health Forum. Most likely, kung magugustuhan nyo yung Health Forum, susundin nyo yung nakasulat dito. Ito yung kailangan nyo, di ba? And all of you will be given one of this. Lahat lang na nanood. Yung mga tulog, baka kalahati lang ibigay ko. May picture kaya ako ng mga tulog. Pakikuha na lang doon mamaya. Okay, so, pakiusap lang. Kayo po, maaring sundin nyo to. Gusto nyo gawin kasi natutunan nyo. Kaya makikisuyo ako. Yung nasa bahay po ninyo, kapamilya nyo, nakasamahan nyo sa bahay mismo, make sure na nakapanood din sila. Bakit to? Hindi nila kayo naiintindihan. At isa lang ho, sa kapamilya mo, ang kumontra. Negative energy na po yan. Hindi ka nagagaling. Hindi mo mawala yan, may kontra dyan. Naku, nagpapaniwala ka dyan sa arbularyong yan. Ipaglaban nyo naman ako, kayo yung nakapanood. Sabi nyo, hindi siya arbularyo. Ano siya? Arboleda. Okay. Kaya discipline, hindi. Kaya ang Health Forum, hindi lang ito para sa may sakit. Actually, mas gusto ko nga makapanood sa akin yung wala pang sakit. Bakit?
ibabalik ko lang yung doctor discipline. 7 doctors. Pag hindi, nagawa mo 5 lang doon, tataas na yung immune system mo, kahit may sakit na pumasok, hindi ka tatablan. So, ang tawag doon, prevention. Wala kang ginagastos, disiplina, libre lahat yan. Sa mga nandito mga magulang, turuan nyo yung mga anak nyo, nagawin ulit yun ng, yan. Di ba yung mga anak nyo, puro cellphone? Puro gadget? Payag ka naman. Di totoo yun, ha? Nung panahon natin, very blessed tayo. Nakakapaglaro tayo sa kalsada eh. Tama ba? Patintero, tumbang preso, agawang base, Chinese garter, piko, chato. Totoo. O ngayon, paano tayo na-bless during that time? During those times, kusa tayong naaarawan. Pinapawisan, nakakapag-ehersisyo, nakakalanghap ng hangin. Tama? Eh yung mga anak nyo, sa loob lang ng bahay nyo, wala. Ya! Dada! O, di ba mukhang autistic? At ang pinaka-importante, natuto tayong makisalamuha sa kapwa-tao. Yung mga anak nyo, ang kalaro, virtual. Hello? No emotions involved. Ako nyo? So, may sasabihin ako sa inyo. Tayo, nung panahon natin, nung panahon natin, na-experience natin yung laro natin nung araw. Pero, and yet, umabot kayo sa ganyang edad, tinamaan pa rin kayo na sakit. Tama ba? Eh, yung mga anak nyo at apo nyo na hindi na-experience yun, may aabot pa kaya ng 30. Hey, I'm just telling you the truth, guys. Ikaw, nagampanan mo yun. Kumakain pa tayo ng gulay dahil nagagalit magulang natin pag walang gulay. Ikaw, pinakakain mo ba ng gulay ang anak mo? Ayaw, Dok eh. Kasi kasalanan ng magulang yon. Dapat ang baby, listen. Ang baby, simula sanggol, ang liit naman ito. Tuta. Simula sanggol, hanggang 4 years old, hindi dapat nakakatikim muna ng matamis. Dapat. Pag nakatikim ang dila niya, ang tawag doon, taste buds. Nakatikim ng matamis, magpe-penetrate yung signal sa utak. Ang sarap. So, ang gusto na lang ng dila niya, masarap. Pag pinakain mo ng matabang, ayaw ko, hindi masarap. 6 months old pa lang ang baby, oh. Nasa tindahan pa, tignan mo yung anak ko. 6 na buwan marunong nang sumipsip sa straw. Pinaiinom niya ng soft drinks. Totoo o hindi? Huwag kayong magagalit, ha? Realidad tong usapan natin. Tama ba? Anak, tikman mo to. Ang sarap na itong chocolate, oh. See? Tapos, pakakainin mo ng gulay, ayaw. Pinatikim mo na ng masarap. Siyempre, ayaw na sa matabang. May natutunan? Okay? Kaya pa ba? Wala na. Ayan na yung buhay nyo ngayon. Okay, hindi. Yung akin, reminder. Tama ba? Alam nyo kung bakit? Baka sakali lang naman. Sa ako sa part ko. Sa araw-araw na programa ko, may nanonood sa akin, mga 2,000 tao. Tapos kinukwento ko itong sinishare ko sa inyo ngayon. 2 o 3 magulang lang ang totoong matuto sa tinuro ko't magbago. Isa lang meaning nun. Araw-araw may naililigtas akong bagong mga bata. Happy na ako ron. Di ba? Yung, sabagay, yung mga maiiwan, yan yung mga dapat maiwan. Okay, game. So, kaya ka discipline o hindi? Libre, may bayad. Libre, okay. Maliban sa disiplina daw, ano ang kailangan ng organs namin para manumbalik ang lakas? Kailangan ba nila ng nutrisyon? Or kailangan nila ng chemicals? Sagot? Check. Ba't puro chemical na gamot ang araw-araw nyong naiinom ngayon? Ha? May sumagot doon, no? Iyan yung nireseta ng doktor ko.
Hindi ko nilabas to para may sisihin tayo. Okay, sasabihin ko ng buong katotohanan. Tingin-tingin. Chemicals are really invented and intended para makontrol yung sakit nyo. Ulitin ko ha, inimbento talaga yan para sa sakit. Hindi na to pinag-uusapan natin yung organ ha. Correct? So, ano kailangan ng organ para lumakas? Nutrition ba, chemical? Burahin natin to. At ano ang pinagbasihan ng inyong lingkod para mabigyan kayo ng nutritional guidelines? By the way, let me be clear about this. Sana po maging malinaw. Ito pinunta nyo, ang title, Nutritional Guidelines. Hindi po ito reseta, ha? Dok, wala akong reseta. Wala talaga. Dok, bibili ako gamot. Wala ring gamot. Dok, hindi pa ako nakabili ng gamot. Wala ngang gamot. Paulit-ulit eh. Dok, ano ang gamot? Hindi ako nang gagamot. Kasi ganun yung nakatalim eh. Porkit nakakita nating pill, akala natin ang tawag gamot. Hindi ho. Malinaw? Nutritional guidelines ito. Okay? Malinaw? Game. Ano ang pinagbasihan ko para mabigyan ko kayo ng nutritional guidelines? Ladies and gentlemen, to formally conclude today's health forum, iwanan ko po kayo, salita pa rin ng Diyos. Ezekiel 47:12 and Revelations 22:2. The Lord says, tinanim ko ang mga halaman at mga puno upang ang mga dahon at mga bunga nito ang magsisilbing kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman ng buong nasyon. Kapatid, sino po nagsalita nito? Ang Panginoon. Hindi si Doc Atoy, ha? Ang Panginoon. At sana, magkaroon kayo ng enough time para basahin siya. Bakit? Kasi ang tao, to see is to believe. Tama ba? Pero ang pananampalataya, sinabi ng Panginoon, believe and you will see. Baliktad talaga, no? Sabi ng Panginoon, maniwala ka, ipakikita ko sa iyo. Ikaw, kailangan kong makita bago ako maniwala. Sana makita mo. Ano yon? Sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, healing. Ang eksaktong word na sinabi ng Lord, healing. Hindi lunas, hindi relief, hindi remedy, hindi control, hindi therapeutic, hindi treatment. Eksaktong word ni God, healing. Kaya pala, wala kayong mapapanood na commercials sa TV, social media, radyo, dyaryo, magazine. Wala kayong makikita o mababasa na kayang gamitin yung word na healing. Ang sinasabi lang sa commercials, therapeutic, control, relief, remedy, but not healing. Because healing will only come from God. Amen? Ngayon, tanungin natin, Lord, saan po namin makukuha yung pangako mong kagalingan? Basahin natin yung kabuuan. Sa mga bunga at dahon ng mga nilikha niyang puno at halaman. May narinig ba ho kayong chemical? Kaya pala yung mga ninuno natin, humaba ng gusto mga buhay nila. Napansin nyo? Tumanda sila na wala halos mga sakit. Bakit kaya? Hindi pa masyadong usok chemical nung araw. Nung nausok chemical, umiksi buhay ng tao. Correct? Ngayon, may nagtanong sa akin, legit question, bakit kasi nauso pa yung chemical na yan? Ang sagot ko, kayo may gusto niyan. Bakit? Kasi kayo, sa panahon ngayon, gusto nyo lahat mabilisan. Ayaw nyo ng proseso, gusto nyo mabilisan. Correct? At dahil gusto nyo mabilisan, anong nauso? Instant foods. Tama? Gusto nyo mabilisan, nauso ang fast food. Alam nyo ba na may mas mabilis pa sa fast food?
Sopas. And recently, may natuklasan ako. May mas mabilis pa pala sa sopas. Quick, quick. Tuli nung, quick, quick yun. Kaya, tingnan nyo ha, gusto ko lang i-share sa inyo how powerful God's Word is. Sinabi ng Panginoon ito, hindi pa tayo tao, hindi pa tao mga ninuno natin. Totoo po ba? Pero alam na alam ng Panginoon, God is all-knowing. God foresees everything. Anong ibig sabihin? Wala pa yung generation natin, no? Alam na alam niya na darating yung panahon natin na ang tao magkakasakit. Pero, may inihanda na siyang kagalingan. Hindi lunas eh. Magkakasakit ang tao, nakaredy na kagalingan. Tama? Kaso ang problema, hindi natin siya sinunod. Ang sinunod natin, siyensya. Hello? Believe na believe kayo sa likha ng mga scientist. Tama. Pero nakalimutan yung bumilib sa lumikha sa scientist. Yan na naman ang kausap. Hindi ko na... Tandaan nyo, may mga pangalan naman kayo, no? Hindi na namin kayo papapasukin dito. Last nyo na yan. Okay, ngayon, bakit kaya binanggit ng Lord na pwedeng makagaling ang dahon at bunga? Doc, may scientific trial ba yan? May scientific explanation ba yan? Meron. Basahin natin. Ano ang content? Composition, component. Grabe sa science, ano? Ang daming ibig sabihin. Sa Tagalog, isa lang. Ano ang laman? Oo nga, ganun kahirap ang medicine sa Tagalog. Sa Tagalog, isa lang. Bukol. Pag tinanong mo ano sa science yan, mass, lump, tumor, cyst, lymph node, nodule, polyp. Eh ano yun? Bukol. Naintindihan nyo, ha? So, katulad yan, bakit daw pwedeng makagaling ang dahon at bunga? Paliwanag natin. Ano ang laman ng mga dahon at bunga? Ang laman ba nila ay chemical o nutrisyon? Ang talino talaga ng Diyos. God is all-knowing. Di ba? Nutrisyon ang kailangan ng mga organ natin na nangihina ngayon. Tama ba? Pero mga kapatid, aminin nyo na oh. Dati hanggang kanina, bago kayo umattend ng aking health forum, sa loob mismo ng bahay nyo, mas marami kayong naipapasok na chemical. Kokonti ang nutrients. Totoo o hindi? Ngayong nakapakinig na po kayo ng forum, hinahamon kita. In English, I am challenging you. Question, will you take the challenge? Tingnan nyo, ang number ng umattend, ilan? 228. Ang sumagot, 42. Paunti na ng paunti yung gagaling. At least, alam nyo na. Ulit. Will you take the challenge? Dumami na. Okay. Anong gagawin? Anong challenge yan, Doc? Simula ngayon na natuto ka na, kaya mo ba na ikaw naman ang maging mabuting ehemplo sa tahanan nyo? Kaya? Anong gagawin? Simula ngayon, mas marami naman ang nutrisyon, magbabawas naman tayo ng chemical. At least makatotohanan, hindi ko sinabing zero chemical. Ang sabi ko, more nutrients, konti lang, less chemical. Kaya hindi. Oh guys, ito maganda. Pag kinaya mo yon, you don't need to study about medicine. Just understand this. Kung gagawin mo yon, simula ngayon, discipline, nutrients, tingnan natin, susuplayan natin ng nutrisyon yung mga mahina mong organ. Kaya ba nila makarecover? Pag nakarecover yung mga organs, will they be functional?
If they are now functional, mabubuhay ba ang immune system? Pag nabuhay ang immune system, may sakit ka pa? Pag wala ka ng sakit, kailangan pa ng gamot? Pag wala ka ng gamot, ano tawag sa'yo? Gumaling. Di ba totoo ang pangako ng Diyos na kagalingan? So, ladies and gentlemen, that's the completeness of my health forum. May natutunan? May natutunan? Yes. Sa narinig at nakita nyo ngayong panayam, pwede bang gumaling o hindi? Ulit-ulit. Pwede o hindi? Pwede. Pinaliwanag ko. Pero walang magic. Hindi pwede may iinumin ka lang, tapos iintayin mo na. Ayan na. Ayan, malapit na siguro to. Dahil ang kagalingan, katulad ng nakasulat sa tasa. Ang tasa. Hindi, kasi kung mapapansin nyo, yung buong health forum, marami akong binibitiwang mga quotes. Actually, yun yung mga pinuputol nila sa sa TikTok. Kukuha ron ng part ng forum, ilalagay sa TikTok nila, magbebenta na sila. Ganon yan. Pero ang layo sa totoong essence ng buong health forum. Tama? So, ang buong health forum, ito yung quote Kaya nga, yung mga quotes yun, sinusulat namin sa tasa bilang souvenir. Kumbaga, may reminder ka. So, napakaganda na may reminder ka sa bahay. Tama? Sino nakabili na nito? O, wag na tol, wag na. De joke lang. Game. Katulad na nakasulat sa tasa, ang kagalingan, hindi magic. Ang kagalingan, sasagot kayo, may proseso. Meron? May disiplina. May pagbabago. At higit sa lahat, pagbabalik loob sa Panginoon. Tama? Tapos may nakalagay pa, Doc, Atoy, Arboleda. Oh. Hindi arbolaryo, Arboleda. Oh. Kaya, totoo naman, ang buong health forum, sana ho, magkaroon ulit kayo ng chance. Yung mga nagsusulat, thank you, natutuwa ako. May parehas pa kami na nagsusulat. Kasi ako, manual ako, hindi nyo napansin. Sulat pa talaga ako. Hindi ako katulad ng iba na masyadong techie. Kasi ang presentation ko, pwede namang PowerPoint Pindot-pindot lang, hindi. Kung nagbabase ako sa kung ano yung leading ng Spirit, ng Holy Spirit. Ngayon, mababasa po natin ang buong health forum sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. I want you to listen by heart. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. The Lord says, if my people, kung ang sangkatauhan, who were called by my name, na tinawag ko sa aking pangalan, will humble themselves down, ay magpapakumbaba. Seek my face and pray. Hahanapin ako't mananalangin. And turn from their wicked ways. At tatalikdan ang kanilang mga maling gawain. I, the Lord, akong Panginoon, will hear from heaven. Pakikinggan sila mula kalangitan. Forgive their sins. Patatawarin ang mga kasalanan and heal their land. At ipagkakaloob ang tunay na kagalingan. Grabe! At pag nangako ang Panginoon, tinutupad niya. Numbers chapter 1 verse 9. Ang Panginoon, hindi katulad ng tao na nagsisinungaling. Tinutupad niya lahat ng kanyang sasabihin. Grabe. Kaya i-claim mo, Lord, you promised. Pag nagawa ko to, pagagalingin mo. Tama?